Sa isang lumang apartment sa Maynila na itinayo pa noong panahon ng Hapon, may isang unit na matagal nang walang umuupa. Luma na ang pintura, naninilaw ang ilaw, at madalas na tumutunog ang mga kahoy na sahig kahit walang dumadaan. Ngunit isang araw, lumipat si Mira, isang estudyante sa kolehiyo, sa unit na iyon. Murang-mura ang renta, at malapit ito sa kanyang paaralan. Ayaw na ayaw man ng nanay niya na tumira siya roon, pumayag na rin ito dahil wala silang sapat na pera. Masama ang pakiramdam ko sa unit na yan, sabi ng kanyang ina. Ma, huwag kang mag-alala. Kaya ko to, sagot ni Mira, sabay ngiti. Ang unit ay may isang maliit na banyo, kulay abo ang tiles, may luma at kalaw-angin na salamin, at isang palikuran na tila may itinatagong lihim. May gripo sa lababo na tila palaging tumutulo kahit mahigpit na ang pagkakasara. Minsan, parang may bumubulong habang lumalagaslas ang tubig. Noong unang gabi pa lang ni Mira sa apartment, may narinig na siyang kakaiba mula sa banyo. Clock, clock, clock. Tunog iyon ng tubig na tila may tumatagsak sa basang sahig. Pinuntahan niya ito at sinilip ang loob. Wala namang tao. Basa lang ang sahig. At ang salamin. Mistulang may bakas ng kamay, pero hindi kanya. Malalaki ang daliri. At ang isa, tila may hiwa, parang may sugat. Kinabukasan, pinunasan ni Mira ang salamin. Maliwanag ang umaga, at pansamantalay tila bumalik ang normal. Ngunit pagkagabi, habang naglilinis siya ng mukha, may napansin siyang gumagalaw sa kanyang likuran. Pagtingin niya sa likod, wala naman. Pero sa salamin, may babaeng nakatayo sa likod niya. Mahaba ang buhok, basang-basa ang katawan, nakalugmok ang ulo, at duguan ang bibig. Paglingon ni Mira sa likod, wala doon ang babae. Pagharap sa salamin, naroon pa rin ito. At nakangiti na ngayon. Isang masamang ngiti. Nag-imbestiga si Mira sa caretaker ng building. Ay, hiha, wag mong pansinin yan. Banyo na yan, may sumpa talaga. Noon, may babaeng nagpakamatay dyan. Hindi namin alam kung bakit. Isang gabi, narinig lang ng kapitbahay na may sumisigaw, at pagdating nila, basag ang salamin, at nakahandusay ang babae sa sahig. Duguan. Hindi na siya naisalba. Anong pangalan niya? Tanong ni Mira, nanginginig. Hindi namin alam. Wala siyang pamilya. Ang tawag lang sa kanya ng mga tao ay babaeng basa. Makalipas ang ilang linggo, lumala ang mga nangyayari. Tuwing gabi, may naririnig si Mira na tumatawa sa loob ng banyo. Ha ha ha, malalim, mahaba, malamig. Minsan, nakasulat sa salamin ang salitang, "Akin ka na." Nang gabing iyon, nagpasya si Mira na hindi na siya matutulog. Umupo siya sa kanyang kama, hawak ang rosaryo ng kanyang ina. Pero 3:00 ng madaling araw, bumukas ang gripo ng pusa. Shhh! Lumakas ito ng lumakas, para bang may bumubuhos ng balde-baldeng tubig. Nang pasukin niya ang banyo, ang buong salamin ay punong-puno ng hamog, at may nakasulat dito gamit ang isang daliri. Mas mahigit, ang huling buhos ay para sa iyo. At mula sa salamin, unti-unting lumabas ang babae. Basang-basa, putlang-putla, itim ang mga kuko, tumutulo ang dugo sa bibig. Sumigaw si Mira, tumakbo palabas, ngunit tila ang banyo ay ayaw siyang paalisin. Ang pintuan ay biglang nagsara. Nagdilim ang ilaw, at huling narinig mula sa loob ang isang malakas na sigaw. Mama! Kinabukasan, hindi na muling nakita si Mira. Naiulat sa barangay na nawawala siya. Ngunit nang buksan ang apartment, wala ni isang bakas ng kaguluhan, maliban sa banyo. At sa salamin, may bagong mensahe. Mas mahigit, isa na siyang kasama ko. Mula noon, mas madalas nang tumutulo ang gripo. At sino mang lilipat sa unit na iyon, ay makakakita ng isang basang babae sa salamin. Kasama ang isang bagong dalaga, si Mira, na ngayon ay nakangiti rin, nakamasid, naghihintay.